Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God's presence in our darkest valley. So, ang ating verse is from the book of Psalm chapter 23, verse 4. Ang sabi dito, salita ng Diyos, kahit dumaan ako sa madilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama, ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. So, ibig sabihin dito, kahit ano man yung pagsubok natin, na pagdaanan, parang pagsubok natin, mga problema natin sa buhay, kailangan may guide tayo. At yun yung dapat na guide natin ay ang Panginoon. So, ang purpose dito, kapag itong pamalo na to, ayun yung para itaboy ng hindi tayo ang didepensa sa ating sarili bilang mga panganib, at hindi tayo ang nagdidepensa sa ating mga sarili kahit sabihin natin kaya natin, at may great shepherd tayo, at ang Lord yon, ang Diyos yung lumalaban sa atin. Kaya wag nating isipin na tayo ay nakikibaka, sinusuong natin yung mga hamon sa buhay ng nag-iisa. Dahil sa totoo lang, bilang mga tupa, wala tayong kalaban-laban sa mga mabangis na hayop. Pero kung nandyan ang ating pastol na may tungkod, na ginagamit na pang protekta sa mga tupa, na tayo yung tupa at si Lord yung pastol, at kailangan natin magtiwala sa Kanya. Tandaan natin, hindi tayo lumalaban na mag-isa, kahit sama natin ang ating shepherd. He protects us with this rod. At the shepherd guide us with this staff. Ang inyo namang tungkod ay yung gumagabay at nagpapagaan sa ating kalooban. So, ang tungkod ay pinangkakalawit yan para kung naliligaw ng landas ang tupa, kung saan nagpupunta, pwedeng gamitin yung tungkod bilang gabay. So, tayo, kung ano man yung pinagdadaanin natin sa buhay, pinaka-comfort natin sa lahat, kahit dumaan tayo sa darkest valley, na alam natin merong Diyos na kasama natin, siyang gumagabay sa atin. Sino ba sa atin yung nakapasok ng kuweba, nakapaglakbay na sa kuweba? Di ba conflict darkest yun? Wala kang ibang makikita, kundi kadiliman, at kung maglakad ka doon ng matagal, kailangan mong may guide. Kasi talagang walang liwanag na pumapasok doon, tapos puro mabato pa. Kapag walang ilaw, talagang kakapain mo lahat yung mga bato. Yun lang makakapa mo doon. Pero ang isang pinaka-comfort dapat sa inyo, at kapag nandun ka sa pinakamadalim, parang buhay mo na. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, pinakamadalim man yan ang part ng pagsubok na meron ka, kailangan may guide ka. At yun yung kailangan maging guide natin sa Lord. Kasi siyang may nakakaalam kung paano ka dadaan, at yun yung guide mo. Kung paano mo pagdadaanan yung madilim na daan na pinagdadaan mo sa buhay mo. So, kailangan magtiwala tayo sa direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. So, una, be a sheep to a shepherd. Para maranasan mo ang pagiging pastol ng Diyos, ay kailangan maging tupa na sumunod. Kung tingin mo ay lumalaban kang mag-isa sa buhay, ikaw ang Panginoon ng buhay mo,
ay hindi po yun mangyayari. Kasi mayroon tayong pastol, ang ating Panginoon. Mayroong nagpapastol sa atin, at yun ang Diyos. Hindi tayo pwede magkaroon ng relasyon sa shepherd kung tayo din ay nananatiling shepherd, or ang kailangan natin maging sheep na sumusunod lang sa guide ng Lord. So, ipagpasalamat nyo na dapat sheep tayo na sumusunod sa ating pastol. At pastol ay yun yung Lord na kailangan isurrender natin. Ipasakop natin ang buhay natin, ang future natin, lahat ng ginagawa natin. Kailangan isurrender natin kay Lord. Isuko natin sa ating pastol, at ayun ang ating Panginoon. So, be a sheep to the shepherd. Tagasunod lang tayo, at kailangan manampalataya tayo sa ating Panginoon na nag-guide sa atin, at maunawaan natin yung kailangan na yung plano niya sa atin. Magpatuloy tayo sa paglakad nakasama ang Panginoon na may pagtitiwala. Trust the shepherd protection. At hanggang nananatili kang bilang shepherd ng buhay mo, nagtitiwala ka sa kakayahan mo lang, hindi yun yung pagsunod sa ating Panginoon. Obey the shepherd direction. Ang Panginoon may direction sa ating buhay. Meron tayong patutunguhan, ginaguide niya tayo kung saan tayo pwedeng pumunta. Para sa kuweba, yun yung mag-guide sa'yo para hanggang makalabas ka sa kuweba na yun. At siyang nakakaalam kung saan tayo pwedeng tayong dumaan at makalabas sa anumang pinagdadaanan natin. So, we have to obey the shepherd direction. Mga pastol lang tayo ng Panginoon na kailangang sumunod. Mga tupa lang tayo ng Panginoon. Siya yung shepherd, yung pastol natin. So, kailangan natin sumunod sa Panginoon, kasi kung walang guide para sa atin, maaari tayo maligaw. So, ano man ang madilim na pagdaanan mo, isipin mo lang na may kasama ka, at yun yung Panginoon. Sumunod ko lang sa kung anong kagustuhan niya at kalooban niya sa buhay mo, at kung ano yung plano niya, at hindi yung plano mo yung nasusunod. So, kailangan i-surrender natin lahat sa Panginoon, sa kung ano yung dapat nating sundin na ipinag-uutos niya. So, sana may natutunan kayo sa verse na ito, sa devotion natin ito, at patuloy po kayong magbasa ng Biblia para sa ikalalago ng pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon. So, God bless everyone. Thank you sa pakikinig. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon.